Sa labas ng napakalaking tore, dalawang figura ang sumulong ng sabay. Dumating sila upang palitan ng pagod ng si Aoyuki na agad na yumuko sa harap ng kanilang leader. "Malord, lubos po akong humihingi ng paumanhin sa abalang naidulot ko." Ngumiti naman si Light at mahina hong nagbigay ng katiyakan. "Magaling ang ginawa mo, Aoyuki. Kami na ang bahala rito." Sumali rin ang kanyang kasama, sabay hampas ng kamao sa dibdib ng buong kumpiyansa. "Yeah! Huwag kang mag-alala, Aoyuki. Poprotektahan kita." Bahagyang napangiwi si Aoyuki. Habang umaatres siya, naghanda naman ang dalawa na humarap sa susunod na banta. Mula sa malayo, pinagmasdan ng dalawa ang nagaganap na labanan at agad na itinuon ang kanilang pansin sa nag-iisang kalaban. Siya pala yun. Mabilis niyang sinuri ang takbo ng laban. Hindi tumatama ang mga atake ni Fenrir. Sa halip, lumilihis pa ang mga ito palayo sa kanya. Habang muling sumirit ang mga bugso ng enerhiya at dumaan lamang sa tabi ng target, lalo niyang pinagmasdan ang kakaibang pangyayari. Para bang sinasadya ni Fenrir na hindi siya tamaan. Pero walang dahilan si Progenitor Fenrir para gawin yon. At wala ring dahilan si Aoyuki para utusan siyang gawin yon. Biglang tumalim ang kanyang tingin sa misteryosong mandirigma habang unti-unting nabubuo ang conclusion. Kung ganun, ito ang kapangyarihan ng strongest mythic class weapons na binanggit ni Mickey. Kumukulo ang galit ni Light habang pinagmamasdan ang kalaban. Pinahirapan niya sina Aoyuki at Fenrir. "Gusto ko sanang sumugod ngayon mismo at suntukin siya hanggang matauhan. Ngunit agad niyang pinigilan ang sarili. Kailangan kong maging maingat hanggat hindi ko pa alam kung ano talaga ang kakayahan niya." Mabilis niyang inayos sa isip ang susunod na hakbang. Una sa lahat, dahil hinaranggan ni Mei ang buong lugar gamit ang kanyang magic threads para protektahan ang lungsod, hihilingin kong panatilihin niya ang barrier hanggang matapos ang problemang ito. At si Orca, ang fantastical fiddler, ipapagamit ko ang kanyang musika para pakalmayan ang mga tao kung matakot sila at magsimulang magkagulo. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang plano, isang malakas na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa paligid. "Hoy, X-Face!" Biglang nawala ang lahat ng pagiging maingat ni Nazuna. Sa isang iglap, mabilis siyang pumailanglang sa himpapawid, mahigpit na hawak ang kanyang espada. "Inatake mo ang mga kakampi namin, pagbabayaran kita." Sumugod siya diretso sa kalaban ng napakabilis, tila nabiyak ang hangin sa lakas niya. Kumalat ang malalakas na shockwave sa paligid habang rumaragasa siya. Tuluyang nabigla si Light sa biglaang pag-atake. Nazuna, habang si Nazuna ay walang pag-aalinlangan na dumiretso sa kanyang target, napilitan si Light na mabilis na pag-isipan ng susunod niyang hakbang. Nagliliyab sa matinding galit ang mapulang mga mata ni Nazuna habang umaalingaw ang kanyang sigaw sa buong kalangitan. Itinaas niya ang kanyang napakalaking espada bago tuluyang sumugod pababa kay Daigo. Nanlaki ang mga mata ni Daigo nang mapansin niya ang biglaang pag-atake. Hindi niya inaasahan ang mabilis at galit na pagsugod ni Nazuna. Napangiwi siya sa inis habang naghahanda sa kanyang depensa. Ano na naman? Ibinaba ni Nazuna ang kanyang napakalaking espada ng buong lakas. Diretsong puntirya nito si Daigo, sapat ang lakas para magdulot ng matinding pinsala. Humagibis ang hangin habang naghanda si Daigo sa impact. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang inaabangan ng bagsak ng espada. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-atake, biglang nagkaroon ng kakaibang distortion sa trajectory ng espada. Sa halip na tumama, bigla itong lumihis ng malayo na para bang may invisible force na nagtulak dito palayo kay Daigo. Napatitig si Daigo, mariing kumunat ang noo. Hindi nagpatinag si Nazuna. Agad siyang umikot at muling iwinasiwas ang kanyang napakalaking espada sa isang nakakasilaw na mabilis na follow-up attack. Sumabog ang napakalaking shockwave mula sa kanyang sandata at ramagasa sa buong paligid. Tinangay ng malakas na bugso ang alikabok at debris habang yumanig ang buong battlefield. Nagkalat ang nakakasilaw na enerhiya habang winawasak nito ang lupang dinaanan. Sa gitna ng nagliliparang alikabok at liwanag, napatingin si Daigo ng may seryosong ekspresyon. Hindi niya maikakaila ang napakalaking destructive power ni Nazuna. Umalingaw sa malalayong kagubatan ng pagsabog habang maingat na sinusubaybayan ni Light ang laban. Napansin niya ang isang mahalagang detalye. Pati ang mga atake ni Nazuna, bahagyang lumilihis. Pero hindi tulad ng mga magic attack, hindi niya tuluyang napapawalang bisa ang mga ito. Mas lalo niyang pinag-aralan ang kakaibang mekanismo ng depensa ni Daigo. Kapag si Progenitor Fenrir ang umaatake, para bang kusang lumilihis ang mga atake nito na para bang may sariling isip at ayaw siyang tamaan. Pero kay Nazuna, kahit nababawasan niya ang lakas ng mga suntok at hampas gamit ang kung anong ability niya, hindi niya kayang ilihis ng tuluyan ang mga ito. Sa huli, kinailangan pa niyang harangan ng atake gamit mismo ang kanyang dalawang espada.
Unti-unting nabuo ni Light ang misteryo sa likod ng depensa ni Daigo. Kung ganun, binabawasan ng mythic class weapons niya ang lakas ng mga close range attack ng kalaban. At tuluyan namang napapawalang bisa ang mga long range attack. Ngunit may isang tanong pa rin siyang hindi maalis sa isip. Pero, yun lang ba ang dahilan kung bakit tinatawag silang the strongest mythic class weapons? Samantala, sa battlefield, magaan na bumagsak si Nazuna sa lupa. Sa kabilang panig, mabilis na hinanda ni Daigo ang kanyang espada. Mabilis siyang humarap kay Nazuna habang kumikislap ang kanyang sandata sa liwanag. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang bagong kalabang nasa harapan niya. Hoy! Hoy! Ngayon naman, level 9,999 na batang knight. Sa halip na matakot, biglang napangisi ng malapad si Daigo, baka sa mukha niya ang kakaibang excitement. Ah, ang sarap nito. Sobrang perpekto. Para bang ginawa talaga ang lugar na to para lang makapag-level up ako? Mula sa itaas, maingat na pinagmamasdan ni Light ang kanyang reaksyon. Lalong tumilim ang kanyang tingin sa hinala. Ganoon din ang yabang niya nang harapin niya si Progenitor Fenrir na level 9,000. At ngayon, kahit si Nazuna na level 9,999 ang kaharap niya, ganoon pa rin ang kumpiyansa niya. May kailangang malaman si Light. Kumuha siya ng appraisal card. Tingnan natin kung anong level niya. Napatingin si Light sa lumitaw na stat screen, ngunit malabo at glitching ang karamihan ng impormasyon. Bahagyang impormasyon lang ang ipinakita ng appraisal. May mga stats siyang sadyang itinatago. Sa kabila ng distortion, lumitaw ang ilang pangunahing detalye. Level, 7,000 race, human gender, male gift. Class, knight name, Daigo. Napakunot noo si Light. Siya ang may pinakamataas na level sa lahat ng kalaban na nakaharap namin hanggang ngayon. Pero hindi yun magiging sapat para kay Nazuna. Sa ibaba, muling sumugod si Daigo, mabilis na pinapaikli ang distansya sa pagitan nila. Habang pinagmamasdan siya ni Light, isang tanong ang patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Ang kumpiyansa niya, dahil ba sa paniniwala niya sa kapangyarihan ng kanyang mythic class twin blades? Isang matalim na kislap ang sumilay sa mga mata ni Light. Muling nag-glitch ang mga system window, lalo pang pinahirapan ng appraisal. Pati pala ang dalawang espada niya, mataas din ang depensa laban sa appraisal. Sa ibaba, agad na itinoon ni Nazuna ang kanyang tingin kay Daigo at buong lakas na iwinasiwas ang kanyang sandata. Take this! Mabangis na nagbanggaan ng dalawang sandata, nagliparan ng mga sparks sa paligid. Napatras si Daigo, halos hindi mapigilan ang sarili sa tindi ng impact habang pilit niyang pinapanatili ang kanyang balanse laban sa napakalakas na hampas ni Nazuna. Hindi nagpatinag si Nazuna at agad na sinundan ng isa pang mabangis na hampas. At ito pa, napangiwi si Daigo sa tindi ng pressure. Biglang umalingaw-ngaw ang kakaibang static sa paligid ng kanyang dalawang espada. Dahil sa magnetic force na bumabalot sa kanyang mga sandata, bahagyang nalihis ang direksyon ng mga atake ni Nazuna. Muling dumulas ang kanyang espada palayo sa target. Magana bumalik sa lupa si Nazuna. Napabuntong hininga siya, halatang frustrated. Ang hirap mong tamaan gamit ang espada ko. Ang hirap naman ito. Mabilis na tumalon pa atras si Daigo, agad na naglalayo ng distansya. Kumalat ang mga shockwave sa paligid niya habang umaatres. Napansin ni Light ang pagkakataon at agad na naghanda. Itinaas niya ang isang kamay kasabay ng matalim na kislap sa kanyang mata. Biglang lumitaw ang ilang magic card sa paligid niya. Nabasag ang mga card at sabay-sabay na nag-activate ang spell. Release. Detonation Inferno. Sa ibaba, agad na bumaba si Daigo sa isang mababang defensive stance. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dalawang espada habang isang umiikot na bilog ng mahiwagang enerhiya ang nabuo sa mismong lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Tahimik niyang hinarap ang paparating na panganib, handang salubungin ang spell. Isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa buong battlefield. Sumabog patas ang isang dambuhalang haligi ng apoy at usok, tuluyang nilamon ang lugar malapit sa puting istruktura. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagyanig sa buong paligid. Nagliparan ng mga debris habang ramagasa ang matinding init sa battlefield. Nanatiling matatag si Nazuna, nakapatong ang espada sa kanyang balikat habang tinatakpan niya ang kanyang mga mata laban sa nakakasilaw na apoy. Tahimik niyang pinagmamasdan ang naglalagablab na inferno kung saan tuluyang natabunan ng apoy at usok ang kinaroroonan ni Daigo. Sa kabila ng napakalaking pagsabog, hindi pa rin niya inaalis ang kanyang tingin sa makapal na ulap ng apoy at usok. Unti-unting hamupa ang naglalagablab na apoy. Sa dating bahagi ng battlefield, isang napakalaking crater ang naiwan sa sunog at wasak na lupa. Ngunit sa mismong gitna ng pinsala, nakatayo si Daigo, napapalibutan ng mga umuusok na puno, ngunit walang kahit isang galaw sa katawan. Napatitig si Light sa eksenang nasa harapan niya habang unti-unting naglalaho ang usok.
Walang kahit anong pinsala. Lalong naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang sinusubukan niyang tuklasin kung paano nakaligtas si Daigo sa napakalakas na spell. Nakatayo si Daigo sa gitna ng mga guho, tahimik na pinagmamasdan si Light sa malayo. Maya-maya napangisi siya ng malaki habang tila hindi makapaniwala sa sunod-sunod na nangyayari. Wow! Una, isang level 9,999 na batang babae, tapos ngayon naman, may isa pang batang mukhang nasa ganoon ding level. Sa halip na matakot sa napakalakas na magic attack, lalo pa siyang natuwa. Isang malawak at halos baliw na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mukhang gumaganda ang mga prospects ko. Sa wakas, parang pumanig na rin sa akin ang swerte. Mula sa itaas, hindi makapaniwalang nakatitig si Light kay Daigo. Baliw ba talaga ang taong to? Sinuri ni Light ang bawat salita ni Daigo, unti-unting binubuo ang kanyang tunay na iniisip. Mataas ang depensa niya laban sa appraisal. Ibig sabihin, hindi niya nakita ang eksaktong stats ko. Base lang sa kilos ko at sa ataking ipinakita ko, nahulaan niya ang kakayahan ko. At napagdesisyonan niyang kapantay ko si Nazuna. Unti-unting tumilim ang kanyang mga mata habang napagtatanto ang mas nakakabahalang katotohanan. Pero kahit sumali na ako sa laban, sa harap niya, nanatili ang malapad at mayabang na ngiti ni Daigo na para bang wala siyang nakikitang tunay na banta sa kanilang dalawa. Hanggang ngayon, tinitingnan pa rin niya kami. Bilang mga target lang na maaari niyang gamitin para mag-level up. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Light habang pinag-aaralan ang hindi matinag na tindig ni Daigo. Sa kabila ng napakalaking disadvantage niya, hindi man lang siya natinag. Sigurado siyang mananalo siya. Kung ganoon kalakas ang mythic class weapons niya, gaano ba talaga kalaki ang kapangyarihan ng mga iyon? Samantala, sumili ang isang nakakailang at tusong ngiti sa mukha ni Daigo habang malakas niyang binibigkas ang kanyang balak. Kung matalo ko kayong lahat, tumalon siya at direktang nagtungo kay Light. Ibinuka ni Daigo ang kanyang mga braso, tila lalo pang nasasabik sa kaguluhang nasa harapan niya. Baka umabot din ako sa level 9,999. Sa nakakabahalang ngiti sa kanyang mukha, biglang sumugod si Daigo, nakabunot ang dalawang espada. Hindi ko palalampasin ang ganitong klaseng oportunidad. Nanatiling kalmado si Light, maingat na sinusubaybayan ang bawat galaw ni Daigo habang mabilis itong papalapit. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, agad na hamarang si Nazuna. "My-lord." Mabilis na nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Nagliparan ng sparks habang sunod-sunod na nagpalitan ng hampas sina Nazuna at Daigo. Nagtapat ang espada ni Nazuna laban sa dalawang blades ni Daigo, parehong nagsisikap manaig sa matinding sagupaan ng bilis at lakas. Isang manipis na bitak ang biglang lumitaw sa armor ni Nazuna. Napakurap siya sa gulat. Agad niyang itinaas ang kanyang napakalaking espada. Isang maningning na liwanag ang bumalot sa kanyang katawan at armor. "Baluktutin ang batas ng kalikasan at pagalingin ang aking armor. Prometheus." Mabilis na nagsimulang magsara ang bitak habang usang inaayos ng magic ang nasirang bahagi ng kanyang armor. Nanlaki ang mga mata ni Daigo habang nasasaksihan ng kakaibang kakayahan. Samantala, mas lalong naging seryoso si Light. Nasira ni Daigo ang armor ni Nazuna. Talagang hindi biro ang kapangyarihan ng mythic class weapons. Ngunit bago pa lumala ang sagupaan, isang pamilyar at masayang tawa ang biglang umalingaw-ngaw mula sa malapit. "My-lord, may sandali ka ba, Mera?" "Ano yun? May nangyari ba?" Habang kausap niya si Mera, hindi niya inaalis ang kanyang atensyon sa labanan sa ibaba. Iniunat niya ang dalawang daliri at agad na nagpakawala ng isa pang spell card. Release. SSR Solar Ray. Biglang sumabog ang isang nakakasilaw at napakakonsentradong sinag ng liwanag. Diretsyong tumagos ang solar ray sa battlefield, mabilis na humahabol kay Daigo. Agad na nagbago ang tindig ni Daigo, mahigpit na hinawakan ang kanyang dalawang espada habang naghahanda na namang salubungin ang paparating na atake. Habang papalapit ang solar ray kay Daigo, bigla itong nagkaroon ng kakaibang distortion. Sa halip na tumama sa target, bigla itong lumiko paitaas, tuluyang lumampas kay Daigo. Nanlaki ang mga mata ni Light. Lumihis ito. "Alam ko na." Mula sa itaas, nakita niyang nagbabounce ang sinag ng liwanag sa pagitan ng ilang distortion portals na lumitaw sa paligid ni Daigo. Sa bawat pagdaan nito sa isang portal, nagbabago ang direksyon ng beam hanggang sa tuluyan itong malayo sa target. Muling sumugod si Nazuna pabalik sa gitna ng labanan. Matapang niyang hinarap si Daigo, nag-aapoy ang determinasyon sa kanyang mga mata. "Hindi ko hahayaang saktan mo si My-lord." Sunod-sunod na nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Nagliparan ng spark sa bawat matinding salpukan ng bakal habang walang tigil na ibinubuhos ni Nazuna ang kanyang mga atake. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Daigo na makalapit sa kanyang leader, patuloy siyang pinipigilan sa isang mabangis na barrage ng mabilis at malalakas na hampas.
Palitan man ng suntok at hampas, sumilay ang tusong ngiti sa mukha ni Daigo habang patuloy silang naglalaban. Mas marami pa rin akong naipasok na atake kaysa sayo. Bagamat muli na namang napinsala ang kanyang armor, hindi man lang umatras si Nazuna. Agad niyang ginamit muli ang kanyang recovery skill. Binalot ng maningning na aura ang kanyang armor. Baluktutin ang batas ng kalikasan at pagalingin ang aking armor. Prometheus. Muling nagsimulang maibalik sa dati ang kanyang nasirang armor hanggang sa tuluyan itong ma-repair sa harap mismo ni Daigo. Napailing si Daigo sa inis. Sa isang iglap, nabura ang lahat ng pinsalang pinaghirapan niyang ipunin. Ngunit ngayong buo na muli ang kanyang depensa, muling sumugod si Nazuna ng buong lakas. Tumalo ng mataas si Nazuna sa himpapawid at itinaas ang kanyang napakalaking espada. Buong lakas niya itong ibinagsak pababa. Tumama ang mabigat na overhead strike kasabay ng nakakasilaw na flash ng enerhiya. Kumalat ang napakalakas na shockwave sa himpapawid. Bumagsak si Daigo pababa ng mabilis, marahas na tinulak ng impact patungo sa lupa. Nagliyab sa determinasyon ng mga mata ni Nazuna habang sumigaw siya mula sa himpapawid. Pababagsakin kita. Napangiwi si Daigo sa sakit. Mariin niyang kinuyam ang kanyang mga espada at pilit na naghanda habang mabilis na papalapit ang lupa. Mabilis na humarurot ang dalawang mandirigma sa loob ng masukal na kagubatan. Nagmistulang mga guhit ang mga puno sa paligid habang mabilis silang gumagalaw. Pilit na kumakawala si Daigo, ngunit hindi siya binibigyan ni Nazuna ng pagkakataon. Mabigat na bumagsak si Daigo sa lupa. Humugot siya ng malalim na hininga at napamura sa ilalim ng kanyang hininga habang itinutok naman ni Nazuna ang napakalaking espada sa kanya. Damet. Samantala, sa mataas na bahagi ng Great Tower, kalmado pa ring nakamasid si Light. Mula sa ibaba, patuloy na umaalingongaw ang ingay ng sagupaan. Mera, nasa kalagitnaan kami ng laban. Pakiikli na lang. Mula sa kabilang linya, maririnig ang pamilyar na tawa ni Mera. Opo. Biglang naghatid si Mera ng isang nakakagulat na balita. Ang totoo po, nahulog daw agad ang loob ni Mickey kay Suzo nang unang makita niya ito, kaya nag-defect siya at sumama sa panig natin. Kalmadong tumango si Light habang pinoproseso ang report. Kaya nahuli ninyo si Mickey. Magaling ang ginawa ninyo, sandali. Biglang natigil ang kanyang mga salita nang tuluyang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Mera. Ha, nahulog ang loob niya, at nag-defect. Samantala, sa base, bahagyang napangiti si Mera habang nakatingin kay Mickey na masayang nakadikit kay Suzo. Opo, my lord. Ayon mismo kay Mickey, higit pa raw sa kanyang ideal si Suzo, kaya kusang nag-defect si Mickey nang hindi man lang lumaban. Sa gitna ng isang seryosong labanan, isang ganap na kakaibang problema naman ang biglang bumungad kay Light. Patuloy na ipinaliwanag ni Mera ang absurdong balita. Hindi naman sang-ayon si Suzo sa lahat ng ito, pero ang ultimate goal daw ni Mickey ay magpakasal sila, at balang araw, magkaroon ng anak. Nag-defect siya dahil gusto niyang makasama si Suzo habang buhay. Sa background, nanginginig si Suzo sa matinding panik. Samantala, napakurap si Light, halatang hindi na makasabay sa dami ng impormasyong naririnig niya. Pasensya na, Mera, pero hindi ko yata naiintindihan. Napatawa ng alanganin si Mera. Huwag kayong mag-alala, my lord. Hindi ko rin po naiintindihan. Ngunit agad niyang ibinalik ang usapan sa mas seryosong paksa. Maaaring kakaiba si Mickey, pero nag-alok siya ng mahalagang impormasyon kapalit ng pahintulot na sumama sa atin. Biglang tumilim ang mga mata ni Light. Tungkol ito sa mythic class weapons ng salarin. Inilahad ni Mera ang tunay na pagkakakilanlan ng mapanganib na mythic class weapons. Ang tawag sa kanila ay The Elemental Dual Blades. Kasabay nito, ipinakita ang nakakasilaw na anyo ng dalawang magarbong sandata na kapwa may mga kadena at kakaibang disenyo. Ipinaliwanag ni Mera ang tunay na kapangyarihan ng mga ito. Binibigyan siya ng mga ito ng kakayahang gumamit ng elementals.